Yun. Welcome back sa ano bagong topic natin sa about sa iguanas sa mga beginners guide. May nagtanong na kasi, yun nakakatawa kasi kahit paano may mga nanonood naman na sa ating umpisang YouTube channel. Excuse. Ang tanong is paano nga ba magpaamo o mag-tame ng isang iguana. So, kasi yan, depende yan kung nakuha mo siyang hatchling or adult na. Pag adult na sinasabi nilang skittish, yun yung medyo maamo siya pero namamalo pa rin ang buntot, tas tumatakbo pero minsan nahahawakan naman pag hindi binibigla. Meron din yung pag hatchling talaga yan, tas hindi sanay sa hawak. Yun yung laging tinatanong kung paano magpaamo ng mag-tame ng hatchling o kaya maliit na iguana. So, ang technique doon is kukunin mo talaga yung trust niya. Hindi mo makukuha yung tiwala niyan sa isang linggo, isang buwan, hindi. Minsan talaga ilang buwan bago mo mag-gain yung tiwala nung iguana mo, lalo pag hatchling talaga. Tapos, ang technique nun, araw-araw ka lang magpapakita sa kanya. Araw-araw mong i-introduce na ikaw yung source of food niya. Makikita niya lagi na ikaw yung nagbibigay ng pagkain niya. And then, pag mga 1 to 2 months, doon napapasok yung, pag pinakain mo siya ng sakto lang, ilagay mo lang yung kamay mo sa kainan niya. Doon ka lang sa loob, kahit yung kamay mo lang. Hanggang sa mga next day, yung makikita mo lumalapit na siya mag-isa, yun, goods yun na sign na umaamo na siya sa'yo, nagiging tame na siya. Kasi may tiwala na siya sa'yo Hanggang sa pag lumalapit na siya, minsan pwede mo na siyang i-handpick, kakain na siya sa kamay mo. Hanggang sa pwede mo na siyang paakyatin sa kamay mo. Huwag mo siyang dadakmain sa likod, pailalim palagi, para hindi ka magmukhang threat sa kanya. Pag dinakma mo siya ng pailalim, dun ka lang muna sa cage. Gawin mo yun palagi sa cage. Hanggang sa pag sobrang ramdam mong komportable na siya sa'yo, kalmado na siya sa'yo, pwede mo na siyang ilabas. Hanggang sa hindi naman hindi naman siya araw-araw Pag lumalaki naman na siya kahit 3 times a week, 2 times a week, pwede naman na yun. Pero kung mas maigi, kung may time ka naman ng umaga na medyo alam mong napaamo mo na siya or nakakuha mo na yung trust niya, kahit araw-arawin mo, mas maganda yun, mas maigi yun. Then pag adult mo naman nakuha, lalo pag may history na ng niptail, medyo mahihirapan ka na talaga. Pero may chance. Kasi may mga nakapag-prove naman na na kahit adult na pwede pa rin turuang pwede pa siyang turuang mapaamo. So, ang gagawin mo na lang talaga dun is kunin yung tiwala niya. So, mas mahirap pero kaya naman. Possible daw. Tulad dito si Maui, nakuha ko siya mga isang taon na isang taon mahigit. Maliit pa siya, hindi pa naman siya as in malaki. Tapos nasanay siya talaga na nakasukat yung pagkain. So sanay siya na yung source of food niya, na tao talaga nagbibigay. Kaya kahit hindi ako nagpalaki, may tiwala siya sa akin kasi tame talaga siya. Alam niyang source ng food niya. Hindi trick yung tao kasi alam nang yun yung nagbibigay. Kaya nung nakuha ko siya, mas pinaramdam ko na lang araw-araw ko siyang hahawakan. Hanggang yun, nagtuloy-tuloy, nakapag-adjust siya agad. Hanggang sa ngayon, nagtatatlong taon na siya. Ayan. Sobrang tame. Kahit yung pair niya na female, sobrang tame. Kaya yun, sana nakatulong. Sana na-enjoy niyo yung video na ma-apply niyo sa mga hatchling niyo. Yun lang. Ciao.